Ngayon sa ating pong tatalakayin, titingnan po tayo ng talata sa Biblia sa Romans chapter 5, verse 8. Pero bago po natin ito talagang pag-aaralan, ay manalangin po muna tayo. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon. Let's pray. Aming Diyos na maluwalhati, Diyos na punong-puno ng biyaya, Panginoon na mga bagin, salamat po sa iyong awa sa aming mga buhay. Araw-araw po ninyo itong pinadadama sa bawat isa. Salamat at nandiyan kayo, aming Panginoon, at tunay nga na sabi po ninyo sa inyong salita na kami hindi po ninyo iiwan at bagpos kami sasamahan po ninyo. Salamat at araw-araw tunay nga na amin po itong nararanasan, Panginoon. Maging sa umagang ito, sa aming muling pagtalakay at pag-meditate ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na naway patuloy mo kaming tulungan at malugod sana kayong magbukas patuloy ng aming mga kaisipan, aming mga puso, at patuloy namin makita ang kadakilaang gawa po ninyo sa kaligtasan. Patuloy namin makita ang iyong walang hanggang biyaya, iyong pag-ibig na walang taong sino man kayang abutin ang kadakilaan nito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalalaman po ng aming Panginoong Hesus. Amen. May pinsan po ako na kasing edad ko lang. Yung edad ko ngayon, na ako, 30. Yung pinsan ko, ganun din. Noong mga taong 1999, siguro karamihan dito, lalo na sa mga youth, wala pa di ba siguro ipinanganak, o kung ipinanganak man, mga pa lang, mga baby pa, mga musmus pa. Yung mga time na yon, yung pinsan ko, nagkaroon ng kidney failure. Nagkaroon siya ng kidney failure. Alam niyo naman, yung kidney, pag masira yung kidney, malaki talagang gastusin niya. Wala naman silang business na kayang i-sustain yung need ng pagdadialysis. Wala namang malaking lupa na may monthly na ilang libo. Napaka-challenging talaga sa kanila. Pero ipinagpatuloy yung dialysis, di na nila alam kung saan na yung pera dumadating na lang sa kanila. Wala silang idea next week kung saan sila uli makakahanap ng pera para pang-dialysis. Talagang wala. Pero kung ano yung kaya nilang gawin, ginawa nila. Pinakita nila dun sa kanilang anak, dun sa mga magulang, na talagang yung kanilang pagmamahal sa kanilang anak ay totoo. May demonstration. When in fact, pagsabi ng doktor na ang talagang way nito ay kailangan magkaroon ng kidney transplant. Noong mga panahon na yun, 1999, talagang mahal pa mahal ang ticket, kakaiba na ngayon eh. Ngayon, madali ka nang mag-claim. Mas mahal pa nga kaysa bus kung mag-advance ka. Talagang napaka-challenging sa kanila, pero ginawa nilang lahat. Pagpunta dito sa Maynila, kinumply nila lahat ng mga papers, mga documents na kailangang i-comply. Pumunta sila sa Senate, pumunta sila sa DOH, pumunta sa DSWD, at kung ano mang agency na pwede nilang puntahan, ginawa nila. Sa awa ng Panginoon, natuloy yung kidney transplant ng pinsan ko hanggang sa nakapag-asawa siya at meron siya 3 anak. Walang-wala, pero yung kanyang parents, yung kanyang mga kapatid na mas nakakatanda, pinakita nila yung pagmamahal. Hindi lang sa salita yung sinasabing pagmamahal, kundi talagang ginawa nila. Alam niyo na yung pag-ibig ng Diyos, bagamat humanly yung ginawa kong example, pero yung pagmamahal ng Diyos sa atin sa Biblia, may demonstration din eh. Hindi lang niya sinabi, talagang ginawa niya, pumunta siya dito. Nagkatawang tao at yung kanyang naranasan, hindi madali. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, pasalamat tayo kung wala yun, kung hindi niya ginawa yun, talagang
mapapahamak tayo. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinakita po niya sa kanyang gawa, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak, at ang naging resulta nito ay pagpapawalang sala at buhay na walang hanggan doon sa mga makasalanan. Ito po ay muli nating titingnan at i-meditate uli natin sa ating titingnan na talata, Romans chapter 5 verse 8. Ganito po sabi ng Biblia, "But God shows," o pwedeng sabihin natin demonstrates, may version yata na yun yung ginamit na salita, demonstrates, or God shows. He shows what? His love for us. In that while we were still sinners, yan yung kalagayan natin, Christ died for us. Dito makikita natin na mayroon talagang reality or demonstration of God's love. Yung outline po natin, the reality and demonstration of God's love. Pangalawa po, the recipients of God's love. Pangatlo is the result of His love. Reality, recipients, tapos result. Tatlong R para hindi madaling makalimutan. The reality and demonstration of God's love. Una po, sa tinignan natin, makikita natin dito na mayroong pagmamahal ang Diyos. Mayroong talaga siyang pagmamahal. Pinakita niya. Siya ay Diyos na marunong magmahal. Siya po ay Diyos na pag-ibig. Hindi po siya Diyos na walang pakialam sa makasalanan. Kaya dapat pagkatandaan po natin ito para hindi po tayo malayo at mahusgahan ng Diyos na hindi po nararapat sa Kanya. Dapat yung atin pong pagkaunawa sa Diyos base po sa Kanyang salita. Kasi nakalulungkot, marami kasing naniniwala naman silang may Diyos, pero mayroon silang preconceived idea, may idea sila na bagamat may Diyos, pero marami silang question, when in fact, sad to say, marami pa silang linalagay na katangian ng Diyos na hindi naman totoo. Kaya nandun yung doubt nila, nandun yung ayaw nilang magpasakop, nandun yung ayaw nilang sumunod, kasi mali yung kanilang pagkakilala sa Diyos ng Biblia. At ang ginawa nilang batayan para sa pagkilala sa Diyos na ito ay yung sarili lamang nila at kung ano yung nasa imahinasyon nila na bunga din ng kasalanan. Yung pagtingin natin kung sino ang Diyos, dapat doon sa Kanyang salita natin titingnan. Kaya nga, pinakita po yun, pinakilala po ng Diyos yung Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan po ng Biblia. God demonstrate His love. Ngayon na nakita natin na siya ay Diyos ng pag-ibig, tingnan naman natin kung sa paanong paraan niya pinakita yung Kanyang pag-ibig. Inuulit ko, hindi lang sa Diyos na sinabi lang niyang mahal ko kayo, tapos walang demonstration. Meron po. Yung demonstration na ginawa po niya, sa binasa po natin sa talata, ang sabi po, Christ died. Romans chapter 5 verse 8, sabi po, while we were still sinners, yung sa susunod na, hindi ko binasa yung buong talata, Christ died for us. Christ died. Pinakita po ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang bugtong na anak. Bagamat hindi lamang sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig, sapagkat araw-araw na pagbibigay ng buhay sa atin ng Panginoon ay pagpapakita din ng Kanyang malulhating pag-ibig. Subalit dito sa tinignan natin, napaka-specific yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po sa talata, Christ died for us. Inuulit ko, hindi lang ito yung paano ng Panginoon dinidemonstrate. Napakarami pang paraan na pinakita niya yung Kanyang pagmamahal
daily, yung kanyang providence sa atin, nandun din, sapat ang kanyang biyaya. Subalit, sa tinignan po nato, we'll stick on the text, yung dinidemonstrate, yung pinakita na ginawa ng Diyos, Christ died for us. Ngayon, bakit po sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak? Bakit po ito inulit-ulit? Si Juan, ibalik-balik. Sa napakaraming talata ng Biblia na Christ died, namatay siya. Bakit po inulit-ulit po yan? Kung may concordance kayo, tingnan nyo yung concordance, ang dami. Bakit po? Bakit po pabalik-balik po yan? Sapagkat, yun lamang po ang paraan ng Diyos para po gawing matuwid o ariing ganap. Yung sa lumang pagkakasabi po ng Biblia, that is the only way. Yun lamang ang tanging paraan para gawin tayong matuwid o kilalaning matuwid o ariing ganap ang mga makasalanan sa harap niya. Sa verse 9, the same chapter po ang sabi po sa English, since therefore we have now been justified by His blood. We have been justified. Ito yung nangyari sa atin. Ginawa tayong inaring ganap, kinilalang matuwid sa kanyang harapan, at yung instrument o yung basis na ginawa po ng Diyos, yung pong pagkakasabing by, kung tinutukoy doon sa paraan, para po aringin tayong ganap sa harap ng Panginoong Diyos. Ang sabi po, by His blood. Yung bukod-tanging, yun lang ang siyang tanging paraan para ma-justify or para kilalaning ganap. Isang talata din po na atin ding pakatandaan, yung sabi po sa Hebrews chapter 10. No, chapter 9. Verse 22. Hebrews chapter 9, verse 22. Ganito po pagkakasabi po ng Biblia. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, apart from the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. There is no forgiveness of sin. Kaya, pabalik-balik po ito, paulit-ulit po ito, kasi yan lang ang tanging paraan, yan lang ang ginawa ng Diyos para ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan. Naintindihan po? Hindi po sinabi ng Biblia, kasi sabi, justified by His blood. Hindi po sinabing justified o inaring matuwid sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa ng makasalanan. It has never been our good works na naging basihan para tayo mapatawad ng Diyos. Never in the Bible. May kakilala ko, tinawagan ko kagabi, siniran ko ng gospel. Tinatanong ko siya, ano ba yung assurance mo sa kaligtasan mo? Sabi niya, hindi ako assured. Bakit? Bakit hindi ka assured? Kasi nakikita ko sarili ko. Ano talaga eh. Kakagawa pa din ako ng kasalanan eh. Kasi yung tinitingnan niya yung basis ng forgiveness of sins, hindi external sa kanya. Siya pa din. Pero yung titingnan natin, yung basis ng justification, si Christ yun. It is His perfect work. At saka hindi siya nagkasala yung kanyang ginawa. Yun lang yung tanging paraan
para ang makasalanan mapatawad. Pero ang nangyari kasi sa kanya, tinitingnan niya yung sarili niya, tapos hanggang sa in-evaluate ko na, sabi ko, kasi yung pagkaunawa mo talaga ng salvation, mali talaga. Kasi, pinakita ko din sa kanya yung Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Sabi po ng Biblia, He saved us. Sa pagkakatagalog nun, iniligtas. Iniligtas ba? O ililigtas? Iniligtas. He saved us not because of works done by us in righteousness. Not because. Tingnan yung negative na basis. Bakit naligtas? In-expound po ng author ng Titus na ang basihan hindi. Ano ba yung hindi? Ano sa Tagalog yun? Sunday school naman to. Pwedeng tulungan nyo ako sa pagbasa sa Tagalog. Ano yung pwede? Tagalog. Oo. Dito siguro Tagalog ba? Niligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan. Hindi sa gawa ng katuwiran. Yung ginawa mo na talagang tama naman, mabuting gawa, bagamat mabuti yon, maayos yon, pero hindi pa rin yun yung batayan. Halimbawa, kung pumunta tayo ng church, napakamabuting gawa naman yun, di ba? Babasa tayo ng Biblia, ikinig tayo ng salita ng Diyos. Kung ano-ano pang masasabi natin mabubuti, ni isa nun, hindi talaga yun yung basihan or basis, bakit tayo sinave niya? Wala doon. Kundi ano sagot ng Biblia? But according to His mercy, not on our, but according to His, outside from us. Intindihan po? Yung His, tinutuko, hindi po tayo yun. Sa Kanya pa rin. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Talagang wala sa atin, kundi doon lamang sa gawa ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, doon sa reality or demonstration of God's love, una, Christ died. Pangalawa po, His death is a substitutionary death. His death is a substitutionary death. Ano ba yung substitution? Kahalili, kapalit. His death is a substitutionary death. Kasi ang sabi po, balik po tayo sa Romans chapter 5. Sabi po, while we were still sinners, Christ died for us. Kita po, ginawa po niya yon for us. Hindi niya ginawa yun para sa kanya sarili, ginawa po niya para doon sa kanya mga tao. Kaya substitutionary death. Maaari po nating itanong, sa pagpapahayag po sa atin ng Biblia, maaari po nating itanong kung para kanino po ba ang kanyang kamatayan. Ito po ba ay para sa kanya? Namatay ba siya para sa kanyang sarili? Ang sagot po ng Biblia ay hindi. Kapag ganun po ang ating interpretasyon, ang mangyayari po ay binabaluktot natin ang salita ng Diyos sapagkat hindi po yun ang sinabi ng talata. Ang sabi po sa Ingles ay for us or sa Tagalog para sa atin.
Sino po yung ating tinutukoy po sa talata? Sila din po yung us sa previous phrase at yung sinasabi na makasalanan. Yung sabi po na sa verse 8, sabi po, but God shows His love for us. Tinutukoy po doon yung mga iniligtas ng Panginoon. Refers to the believers. In that while we were still sinners, yung mga sinave, dati makasalanan, Christ died for us. Yung us na tinutukoy, yun yung sinners, at saka yun yung sinulatan ni Apostle Paul, at the same time kasama siya doon kasi plural us, including himself, at saka yung kanyang mga kapatiran. Yung tinutukoy po na namatay siya para doon, inuulit ko, yung po yung mga makasalanan, still sinners. Kaya kapag ang tingin natin sa sarili po natin, hindi tayo makasalanan, hindi tayo sinners, maaaring kasi yung kanyang kamatayan para doon sa mga makasalanan. Kapag isipin natin na hindi naman ako makasalanan, maaaring hindi, ikaw na magsabi, hindi ka kasama doon. Hindi talaga para sa iyong kaligtasan. Kasi, hindi mo kailangan eh. Pero sabi po ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Ito mong salitang for us, o sa Tagalog, para ba yun sa Tagalog? Or for sa English, ito din po ay pwedeng i-translate na instead of or in our behalf. He died in our behalf or instead of. Yung salitang for, kasi substitutionary. Pwede din po i-translate na instead of or in our behalf. Pwede ding in place of. Kaya pwede po natin sabihin na in behalf of the sinners. In behalf of the sinners, He died for them. Yung salitang in behalf of, ibig kong sabihin nun ay kapalit. Hindi po ang mga makasalanan ang gumawa, sapagkat ang Diyos po ang gumawa, subalit ang resulta ng kanyang ginawa ay para sa mga makasalanan. Naintindihan po? Hindi po ang mga makasalanan ang gumawa, hindi sila yung nag-acte. Hindi po sila, sapagkat ang Diyos po ang may gawa, subalit ang resulta ng kanyang ginawa ay para sa mga makasalanan. Christ died for us. Pangalawa po, the recipients of God's love. Dito lang tayo sa verse 8, pero pabalik-balikin po natin ito. The recipients of God's love. Pagkakasabi po ng Biblia, ulitin po natin, sabi po, while we were still sinners. While we were still sinners, yan po yung recipients. Ano ba yung recipients? Di ba pag mag-text ka, tapos makakarating yung text mo doon sa kung sino yung tinext mo, siya na yung recipient. Di ba? Yung recipients ng pag-ibig ng Panginoon, sila po yung mga makasalanan. The condition or state of the recipient. Ang sabi po ng Biblia, ang estado po o kondisyon o kalagayan ng kanyang mga minahal ay sinners o makasalanan. Ang literal po na kahulugan nito ay mga rebelde. Mga rebelde, mga taong ayaw magpasakop sa Diyos.
mga taong gumagawa ng ibang Diyos na maaaring ang sarili nila o pera nila. Yun po yung mga makasalanan. Kung hindi man yung pera nila ang Diyos nila o sarili nila ang Diyos nila, sila naman yung gumagawa ng mga imahe na yun yung ginagawa nilang Diyos. Doon sila umaasa. Kaya nga doon sa Bohol, mayroong kwento lang naman ito, pero naniniwala akong totoo din. Yung trust nila doon sa kanilang ginawang mga imahe, the more na mas marami yun, mas maganda yung kanilang pakiramdam. Pag isa lang, tapos maliit, medyo parang hindi masyadong hindi masyadong feeling na mabuti. Kaya mas malaki, mas maganda itsura, mas marami, lalo na pag doon ang hierarchy ng kanilang leader, yung talaga yung nagbasbas, mas sa kanila yun, talagang mas iba yung dating. Para sa kanila, parang mas ito na Diyos, mas makapangyarihan. Kaya iniisip ko nga yung, di ba yung Black Nazarene? Sabi ko, bakit na lang hindi sila bumili? Sa bahay na lang nila. Pareha naman yata yun. Bakit kailangan pa silang magpahirap ng ibang, marami na namatay, di ba? Yun yung Diyos nila. Imbis na mapasakop sa Diyos na hindi makikita, gumagawa sila ng mga representante ng Diyos. Ito po ang kanilang sinasamba, mga taong hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Mga taong masasabi din natin na napakahirap ibigin. Ito yung mga makasalanan eh. Tayo yun. Mahirap talagang ibigin. Kaya nga sabi sa verse 7, ano pa sabi sa verse 7? For while we were still weak, verse 7, for one will scarcely die for a righteous man, though perhaps for a good man, for a good person, one would dare even to die. Sa Tagalog, ano po sabi? Hindi po pwede magbasa. Kapagkat bihira mangyari na isang tao mamatay alang-alang sa isang tao. Diyan muna. Bihira, hindi naman sinabing hindi talaga mangyayari, pero napakabihira na mamamatay ng isang tao sa taong matwid, sa taong maayos. Mahirap, patuloy. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga gaas na mga gaas mamatay. Kung mabuti, maaaring meron pa. Pero kung talagang rebelde, mahirap talaga. Biruin mo yun, napakahirap yun. At sa talatang ating titingnan, tayo yun. Mga rebuilding ayaw magpasakop sa Diyos. Mga taong ang nararapat ay hukom at galit ng Diyos. Subalit, pinili pa din ng Diyos na sila'y mahalin. God still choose. Tututusin po ninyo, walang dahilan, walang makikita sa atin na maging basihan para niya tayo mahalin. Wala. Kung minahal man niya tayo kasi talagang gusto niya, sa kanya lang yung basis, bakit niya minahal? Wala doon sa recipients. Kasi yung recipients talagang sinners, mga rebelde. Further conditions of the recipient. Sa talata po na verse 6, sabi po ng Biblia, for while we were still weak, ang mga makasalanan ay tinawag ding mga mahihina o literally without strength. They were without strength. Walang magawa para baguhin yung sarili nila. They were without strength. Walang lakas. At sa verse 10, ang pagkakasabi din po doon sa verse 10,
For if while we were enemies, yung mga makasalanan at the same time, mga kaaway din ng Diyos. Sabi sa verse 10, mga kaaway ng Diyos na ipinagkasundo niya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Siya yung gumawa ng paraan para yung mga makasalanan, yung Kanyang mga kaaway, magkaroon uli ng kasunduan. Siya yung gumawa eh. Siya din yung gumawa ng paraan paano niya gawin yun. Mga kaaway ng Diyos na pinagkasundo niya sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Hindi pala, titingnan natin, hindi pala mabubuti ang mga tao na minahal niya. Sila pala ay makasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan nung hindi pa sila iniligtas ng Diyos. Talagang mga rebelde. Ang sabi, while we were enemies. Kung titignan po natin yan, kung consistent po tayo, yung mahilig sa term na elect, bagamat biblical yun, pero yung elect, sinners pa din. Saved by grace pa din. They were still under God's wrath. Kasi, minsan makakalimutan natin, parang reprobate lang yata. Theologically, parang reprobate lang yata yung deserving ng death, deserving ng punishment. Oh, even they, they were still sinners. They were, mga rebelde yan. Mabuti na lang at tinawangan tayo ng Panginoon, pero yung ating pa rin confident dahil sa gospel, kay Christ pa rin. Kahit elect tayo, kung walang ginawa ang Panginoon, kung hindi ang Panginoong Isus namatay, impyerno pa rin. Naintindihan ko. Kasi may nakilala ako, no, sinabi ko na sa inyo siguro dati dito, parang hyper eh. Kaya pinaalanan ko siya, sabi ko, unawain mo, kahit elect yan, saved by grace pa din yan. Sinners pa din yan, under. Di ba sabi ni Paul? We by nature, children of wrath. Kasalanan, talaga rebelde. Ang kabutihan lang ng Diyos kasi siya yung nag-decide, nagplano siya at talagang ginawa niya yung kanyang plano na isa-save niya yung kanyang mga tao na mga makasalanan. The result of His death for His people. Ngayon titingnan naman natin, paulit-ulitan po natin ito, balik-balikan po natin. Ngayon titingnan naman natin kung ano ba ang naging bunga ng pag-ibig na ito ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesus. Ano ba yung naging bunga o naging resulta doon sa kanyang gawa? Hindi po gawa ng tao ha. Ano po ba naging resulta? Ang sabi po ng Biblia, kahit titingnan natin doon sa 9, verse 9, sabi po, since therefore we have now been justified by His blood, justified before God, or declared righteous. Yan po yung naging resulta doon sa kanyang gawa. Sabi po sa verse 9, itinuring tayong ganap, mga makasalanan, pero itinuring na ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano po ba ang ibig sabihin ng itinuring na ganap? Tagalog kasi ito. Hindi naman pure na Bisaya din ako. Kaya pinag-aralan ko din. Ang ibig pong sabihin nito ay itinuring na hindi na guilty o acquitted sa kaso sa korte. Napakagandang verdict po yun kapag may kaso kayo, may kaso ako na manalo sa kaso.
Napakahirap na laban yun. Pero, kapag ka may desisyon na panalo ka, kung may doon sa likod ng bahay mo sa probinsya, hindi ko alam sa Manila, kung may pwedeng gawing litson doon, talagang lilitsonin mo. At i-invite mo yung mga relatives mo dahil nanalo ka sa kaso. Sa setting po ng korte, yun po ibig sabihin nun. Ginawa ni Kristo, yun lang para doon sa kaso ang verdict ng judge, not guilty. Isipin mo yun. Ibig kong sabihin, ibig sabihin, walang makitang kasalanan para husgahan ng kamatayan. Doon sa mga pinawalang sala, wala nang makitang kasalanan sa kanila para maging basis para sila husgahan. Kasi yung kanilang kasalanan, saan napunta? Sinong nag-apo? Ginawa ko yung lahat ng ating Panginoon Kristo. Paano nangyari? Dahil mayroong matuwid na Jesus at namatay na Jesus para bayaran ang kanilang kasalanan. Ang gawa ni Kristo ang naging dahilan para mawala ang hatol na kamatayan sa mga makasalanan. Yun yung dahilan. Isipin mo. Ano yan eh? Yung judge kasi sa langit, yung korte doon, wala nang court of appeal yun. Kung ano verdict doon, final na. Buti dito sa atin, pag may pera ka, pag nasa lower court ka, pag may pera ka, bagamat guilty yung desisyon, may pag-asa ka pa din. Punta ka sa court of appeal. Pag matalo ka uli, may pag-asa pa din. Punta ka sa Supreme Court. Pero itong court na ito, na acquittal, forgiven, talagang that is the highest court na ang desisyon forgiven, not guilty. Kaya dapat talaga tayong magbunyi, mga kapatid. Ano pa yung mga further blessing dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus? Verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Pakibasa nga po sa Tagalog. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano ba yung lalo pa nga, much more. It is an argument from greater to lesser. Kung halimbawa, sino bang dito yung panday? Kung ang panday marunong gumawa ng bahay, mas lalong niyang kayang gawin yung kulungan ng manok. Lesser na lang sa kanya yung kasi nagawa nga niya yung napakahirap eh. Eh sabi sa Tagalog, dahil ginastify ka niya, ginawa niya yon, lalo na much more. Ano yung much more? Ano yung further blessing? We shall, maliligtas tayo sa darating na final judgment na nandun talaga yung galit ng Diyos. Lalong-lalo tayong maliligtas doon dahil sa kanyang ginawa. Isipin mo yun. Kaya sabi ko, kung may pwedeng ililitso, talagang mabubunyi ka eh sa dakilang gawa ng Diyos. We shall be saved from the wrath of God. Maliligtas tayo mula sa galit sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan,
Hindi po biro kung magalit ang Diyos sa Biblia. Hindi po biro. At ang kanyang galit ay banal sapagkat ito'y marapat na katangian ng Diyos sapagkat ang kanyang kinamumuhian ay mga makasalanan. It is a just anger or wrath. Tama lang yung kanyang galit. Kasi yung kanyang paparusahan, they deserve his punishment. Hindi po madaling magalit ang Diyos sa Biblia. Yung mga partial nga, mga partial, tingnan natin Hebrews. Chapter 12. Pakibasa nga po sa Tagalog. Verse 25. Mag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Ano po yung command dyan? Pagpapaalala. O, siguraduhin huwag niyong itakwil. Do not reject. Bakit po? Ano po yung sinabi niyang rason? Sige po. Okay. Bakit? Bakit di dapat itakwil? Sapagkat hindi nakatakas sino? Yung see that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. Nandito nga sa lupa, yung kanyang warning sa kanila, hindi sila sumunod, sigurado yung parusa. Lalo na kasi siya nagsasalita sa langit. At verse 26, pakibasa po. Sa pagkakataong iyon, diyanig ng kanyang pilig ang lupa. Subalit na may nangako siya na sinasabi, minsan pang yayamigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Isipin mo yun. Dati, sa lupa lang, pero ngayon kasama na yung langit. Yayanigin. Kaya, kung hindi sila naka-escape doon sa mas less lang na judgment, lalo na. Kaya ang sabi, do not reject. Yung gospel lang yung paraan ng Diyos. Magpakumbaba tayo, kilalanin natin si Kristo. Yakapin natin yung kanyang dakilang gawa. Kasalanan tayo. Yung kanyang ginawa lang ang paraan ng Diyos para tayo ma-acquaint. Manampalataya tayo sa Panginoon. Yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Isipin mo, removal lahat. Kaya bago pa mangyari yun, talagang magpakumbaba tayo, kilalanin natin si Kristo. Yung mga justified ng Panginoon, much more we shall be saved from this. Kaya, salamat tayo sa dakilang gawa po niya. Yun po yung dakilang gawa. Ano po yung ating practical application? Sa atin na mga niligtas ng Panginoon, sa mga mananampalataya, dapat po purihin, dakilain natin ang kataas-taasan Diyos. Kung mayroon pa kayong ibang pwedeng idagdag doon, yun talaga yung dapat natin gawin. Marapat lamang na gawin natin yun. Sapagkat iniligtas niya tayo sa tiyak
nakapahamakan. Naawa siya sa atin, minahal niya tayo ng lubusan na walang kondisyon na pagmamahal. Tayo ay magbunyi, kalat natin ang mabuting balita na ito sapagkat alam natin na ito lamang ang makapagliligtas ng mga makasalanan. Hindi sana tayo magtamad, no? Sa mga wala pa sa Panginoon, talagang tigas ang puso. Kaibigan, kung ngayon sa ating pinag-aralan, nagkaroon kayo ng conviction, o kung nabibigatan ka sa kasalanan mo, ang good news sa'yo, alam mo bang sa harap ng Diyos, ang nararapat mo ay paghahatol sa impyerno sa pamamagitan ng walang hanggang apoy. Subalit, kaibigan, may mabuting balita para sa iyo. Dahil ang kaligtasan na ito ay maaari ding matanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi pa huli. Hindi pa huli para magsisi, talikuran ng kasalanan at lumapit sa ating Panginoong Hesus. At pangatlo, alam mo ba na ang mga pinatawad ng Diyos ay tinawag din niyang kanyang mga anak sa Biblia? Yun yung maganda nun kasi yung judge, hindi lang siya nag-verdict na not guilty. Kundi yung kanyang binerdict na not guilty, sinabi pa niyang gawin kitang anak. Naging member pa dun sa kanyang family. Sa korte natin sa lupa, hindi ganun. Meron nga doon sa amin, nagpadala siya ng gift doon sa judge. Sabi ng judge, oh, bakit ano ko? Sinabi sa kanya doon sa nagbigay, kasi ikaw yung judge sa kaso ko. Nung nanalo ako ng kaso, pero nakalimutan na siya ng judge. Kasi yun ang court sa lupa, pag matapos ng kaso, tapos na. Pero sa langit, hindi ganun. Yung kanyang pinatawad, ginawa pa niya ang kanyang maging mga anak, naging part ng family. Kaya kung tayo tunay na lalapit sa Panginoon, magiging anak din niya tayo. At tiyak na mapapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo manampalataya ng totoo, pagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Saan na talaga yung ating Panginoon? Matitiyak natin, sabi ng Biblia, na tayo mapapabilang din doon sa kanyang pamilya. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa dakila po ninyong gawa. Kayo'y kapuri-puri, napakadakila, napakamaluwalhating Diyos. Tunay nga na kayo'y Diyos ng pag-ibig. Tunay nga na kayo'y Diyos na maawain. Tunay nga na kayo'y Diyos na kamangha-mangha. Dakilang yung gawa. At dahil sa iyong ginawa, Panginoon, tiyak yung aming kaligtasan. Kaya kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, sa iyong dakilang gawa na ito. Ang aming pong dalangin, no, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na yung ang katotohanan ito, ang siyang patuloy na maging laman ng aming mga puso, at patuloy kaming magpakumbaba sa iyong harapan, na kami sa aming sarili, kami mga makasalanan, ang nararapat sa amin ay hatol. Subalit salamat at naawa po kayo at iniligtas niyo po kami. Kaya ito po ang patuloy na maging bukang bibig ng aming bawat isa sa amin, na kayo'y dakila, kayo'y Diyos na maluwalhati, kayo'y Diyos na kamangha-mangha. Salamat po sa iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoon Diyos. Dalangin din namin, maging sa aming kalagitnaan, namin din pinapanalangin, Panginoon. Mayroon mga puso na talagang matitigas. Alam namin, palambutin niyo po, Panginoon. Makita nawa nila ang yung dakilang gawa. Makita nawa nila ang kanilang sarili na tiyak yung kapahamakan at ang kaparusahan. Subalit, kapag manampalataya sa Panginoong Hesus, mayroong pagpapatawad galing sa iyo. Kung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon.